Magandang araw sa inyo. For today's video nga, ituturo natin kung paano natin malulunasan ang simpleng singaw. Oo, napakasimple lang ng singaw, napakaliit lang, pero ang ramdam mo sa buong katawan. Apektado lahat yung inyong mga gawain, yung inyong pagkain, yung inyong pagsasalita. Hindi ka kayo makakain ng ayos. Naku, masisira na naman ang diet ninyo nito. Siyempre, yung inyong pang-araw-araw na gawain maapektuhan imbis na makapokus kayo sa inyong gawain, sa inyong trabaho dahil sa simpleng singaw, nagkakaroon 'to ng pagkaantala at pagkaabala. Kaya nga ituturo ko sa inyo yung simpleng basic, simple na basic pa, 'di ba? Simple na pamamaraan para malunasan natin ang ating singaw. So maraming dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng singaw. Yung pagtututbrush natin na maling pamamaraan, nababangga yung ating mga gums, nababangga yung ating dila, natutuktok yung ating mga gums na yan, so nagkakaroon tayo ng singaw. Pangalawa, yung ating mga pustiso na napakasikip na pinipilit nating ilagay. Nagkakaroon siya ng scratch at nagkakaroon tayo ng singaw. At syempre yung paglalagay natin ng mga braces. So isa din yan sa nagiging sanhi o dahilan ng pagkakaroon nito. So meron ding mga akibat itong pagkakaroon ng singaw. Pwedeng kayo ay magkaroon ng trangkaso, mga sintomas yan na pwedeng mangyari, trangkaso o ano pang mga karamdaman na magkakaroon kayo. Kaya mas mainam pa rin na wag ipagwalang bahala ang mga singaw na nararamdaman o nakikita sa inyong mga labi o sa inyong mga bibig. So ngayon nga ituturo natin. Unang remedies na pwede natin gawin, pwede kayong uminom ng tubig na may asin. Siguradong mahapdi, pero yung hapdi na yun pansamantala lang. Mamili ka, hapdi o mananatiling masakit yung inyong singaw. Nakakatulong yung asin para puksain yung mga mikrobyo na nakapaikot doon sa ating singaw. Siyempre, pwede rin kayong gumamit ng baking soda. Baking soda at pwede rin kayong kumain ng yogurt. Kasi yung yogurt o yung baking soda, meron siyang anti-inflammatory, parang matatakpan yung inyong singaw dito para siyang makukubiran siya. So, pwede rin gamitan ninyo ng tawas. Alam niyo ba yung tawas? Hindi yung durog ha, yung tawas na buo. Yun yung ilalapat ninyo doon sa inyong singaw. Pag nilapat nyo yun, medyo makakaramdam kayo ng medyo maalat-alat na mapakla-pakla. Yun yung i-cover doon sa parang pag nilapat nyo yan, doon sa inyong singaw, meron parang kukover na pumuprotekta para hindi sumakit o para hindi mabangga yung ating singaw. Para siyang na-vulcanize. Pag ganun ba yun? Di ba? Pag may singaw ang gulong, binubulcanize. Ganun din pag nilagyan nyo ng tawas yung inyong singaw. Ito po ay home remedies lang ha. Ito po ay mas mainam pa rin na kayo ay kumonsulta sa doktor para mabigyan kayo ng tamang lunas sa inyong singaw. That's it for today's video. By the way, I'm Teacher Dindo, teacher on the line. Magtuturo sa inyo ng iba't ibang mga tutorial tips na pwede ninyong magamit sa loob ng inyong mga tahanan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para mas marami pa kayong mga kaalaman na pwede kong i-share at malaman ninyo kung ano ang mga ito. God bless po.